Salamat po. You're watching Leo News Unfiltered. Okay guys, so grabe yung pasabog ngayong araw na ito. So ang nangyari today is itong grupo ni Mike Defensor at yung mga Maleta Boys. Kasama pala itong si Attorney Levy Baligod. Pumunta sila ng EDSA event area. Hindi natin alam kung ano. Ah, Pumunta sila doon at nag-blue ribbon hearing. Ang matindi dito guys, hindi senador, hindi staff ng Senado, hindi miyembro ng Senate, pero si Director Mike Defensor, grabe no? Kumbaga, pakapalan na lang ng muka para lang mailabas ng kanilang agenda, yung kanilang interest. At kasama itong mga ex-Maleta Boys. So, Maleta Boys ni Zaldico. Okay? So ngayong araw ito, meron siyang actual na hearing. Okay? Pero hindi po ito basbas ng Senado. Hindi basbas nito. Ito ni Win Gatchalian, yung acting Senate President per tempore. Right? At ni isang senador ng Cayetano Black. Kasi if I remember, si ah, si Amy Marcos pumunta doon. Okay? Siya lang yung pumuntang senador pero hindi siya nakapasok. At ni isang senador ng mga DDS po ang hindi nakapasok o hindi man nang nagpakita ng kanilang anino doon sa Blue Ribbon hearing. So ano sa tingin nyo to? Ito ba ay legit na hearing? Sila-sila lang yung nag-uusap eh. Di ba? So paano mo malalaman kung ah, magsasabi to ng mga totoo? Di ba? At imagine niyo ngayong araw nito, si Cheese Escudero ay iniligay nila sa listahan ng nakatanggap ng maleta. Ang galing, no? Parang magician. Noong una, kung natatandaan nyo guys, February this year, nag-hearing po itong Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. At I believe nag-imbita sila. Uh, Tapos, yung mga Maleta Boys, I think humarap sa isang hearing or sa press con. Hindi ko naman tandaan eh. Tapos, ang ginawa nila, nagpalabas sila ng mga pictures, some videos na nag-uugnay sa iba't ibang personalidad. At ang nakakapagtaka doon, halos yung mga nasa listahan ay kaalyado ng mga, kalaban ng mga Duterte. Imagine niyo si Leila de Lima na hindi pa congresswoman ay nasa listahan, nasa kulungan pa nga yun eh. Kasi sinabi nila yung flood control ay nangyari noong 2022 hanggang yon, right? So paano si Leila de Lima magkakaroon ng maleta ay nasa kakalabas niya lang o nasa kulungan pa siya. Diba? Hindi pa nga siya congressman eh. Tapos si Father Flavie. Si Father Flavie po ay isang pare. Aminado po siya na naging gumamit siya ng dati at naging na siya, kumbaga na nagbago siya. At ngayon ay tumutulong siya sa mga biktima ng extrajudicial killing sa panahon ni Duterte. At siya mismo inilagay sa listahan ng nakatanggap ng maleta. Pare ho yun. Paano makakatanggap ang isang pare? At ayon sa mga kaibigan niya, ang kwartong-kwarto nga mismo ni Father Flavie napakaliit. Tapos ngayon, dinagdag nila si Cheese Escudero, si Kiko Pangilinan, nung May, nung nang-hearing si Piluca Marcoleta, dinagdag nila si Tito Soto, Ping Lacson, sino pa? Si Mark Villar, tapos binawas nila si Loren Legarda, which in fact, nasa listahan
ng mga nakatanggap daw ng maleta. Error daw sa mga Marines. So, kung naka-error ka na nung una pa lang at ikalawa, may maniniwala pa ba sa'yo? 'Di ba? Clear na clear na harapang parang parang harapan kang sinasampal, binubudol, dinuduraan, para lang mapaniwala ka, 'di ba? At ito yung nakakaano, nakakagalit. Parang ginagawa ng direktor na 'to na si Mike Defensora at saka yung mga actors na Maleta Boys ay kumbaga ginagago yung mga Pilipino na, ah, na mauuto dito sa kanilang amazing story. Okay, so, ito ang nangyari ha, nilagay si Cheese at si Kiko Pangilinan. So let's watch and I think inilagay nila also si George Garcia. Ewan ko, oh, sige let's watch this ha. Yan sa GMA News at, mind niyo po, pakinggan niyo mabuti at, pakinggan niyo yung, tingnan niyo yung ah, kanilang kilos kung nagsasabi sila ng totoo. Okay, play natin 'to guys. Okay, wait lang loading. Bali nung time na yan, sir, kami sir yung sir ni nabubulol. Ano, kaninong bahay ito? Oh, nabubulo si Miss ano pa, si Mike Panosor pa mismo yung nagsasabi na nabubulo pa yung tao. Linawin mo. O, kukuha kayo ng mga actors para sa ganitong role, eh hindi naman kabilib-bilib, di ba? O sige, play natin. Bali nung time na yan, sir, kami sir yung advance team sir sa pag-deliver sir sa bahay ni Chis Escudero sir. Hmm. Okay, so ayon daw sa tao na yon ay bahay daw yun ni Cheese Escudero. Aba, tapos ang daming hiyawan. Mind niyo po, ang dami pong DDS vloggers. Kasi nga, event ng mga DDS to. Ang daming naka-green. At ang daming nagsasabing Duterte, Duterte bago mag-umpisa itong hearing na ito. So, tapos, dumagdag pa daw ng 8 o 7 na mga bagong Maleta Boys. Okay, but anyway, magfo-focus tayo sa pictures kasi nga sabi niya, bahay daw ni Cheese. Pero merong catch dito guys. So pakinggan niyo mabuti. Sige. Go ahead. Wait lang. Sige. Pag hindi ko po sir tukol sir kasi advance kami nun sir, bali yung nakakaalam sir, yung driver namin sir. Okay. Sir, at least search tayo ka. Para lang. So, kayo, maniniwala ba kayong sasabihin niya na hindi ko po matandaan yung address at kumain pa po kami ng hipon? Unbelievable, no? Ang galing. Pero nauutal nung una, 'di ba? Tapos sa pang ano lang pampalakas ng loob yung hipon.
So, dito sa picture, ito. Pakita natin yung picture. Guys. Yan. Yan daw yung bahay ni Cheese. Pero, itong tao na to, hindi niya natandaan yung address. Yung driver daw. O sana sinama nila yung driver. O, di ba? Ano pa? Ito. Kay Kiko to. Wait lang tayo. Okay. So, kay Kiko daw to. At kitang-kita mismo na nandyan si Sharon at yung mga iba't ibang tao. Merong sasakyan at sabi nila dito daw tumanggap si Kiko ng mga maleta. O, di ba? Ang tindi ng mga maleta, boys. Directed by Mike Defensor at Assistant Director Levi Baligod. Oh, sino mag-iisip na diyan ilalagay yung maleta? Actual social event 'yan eh. Kung magbibigay ka ng pera dapat patago, 'di ba? Ang simpleng-simple lang naman. Okay, now lastly, gusto ko ipakita sa inyo ang say ni Win Gatchalian doon sa nangyaring Blue Ribbon. Kaya nga, kasi nga, isipin mo, hindi naman sila legitimate Senate employees or mga senador. Mga hampas lupang mga wag na natin sabihin hampas lupa. Ano na lang, mga walang kwentang mga tao. At ang nakakaawa dito yung mga Maleta Boys. Kasi sunod-sunuran lang sila at sasampahan pa sila ng mga iba't ibang kaso ng iba't ibang personalidad. But let's watch kung anong say ni Win Gatchalian. Erwin to sibling legal action laban kay Mike Defensor kaugnay sa pagpapatawag nito ng umara. Niloloko niya ang ipinatawag ng dating kongresista na si Mike Defensor na umano'y pagdinig ng gumagawa siya ng confusion dahil doon sa post niya Blue Ribbon hearing. Hindi naman siya chairman. Hindi naman siya member. Hindi naman siya senador. Senado gaya ng Secretariat, mga recorder at video documentation personnel. Anya, isa itong press conference o media forum. Matatandang nanawagan sa Defensor sa publiko sa pamamagitan ng social media na ang ilang senador at personalidad na inuugnay sa naturang pagtitipon. At ihahartamang kurumado, bite. Samantala, inanunsyo rin ni Tulfo na siya panghibit sa investigation ribbon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Senado, ang mga panawagang siya'y umiwas sa pangunguna ng investigasyon at para sinabi ni Tulfo na si Senador Francis Kiko Pangilinan ang mamumuno sa subcommittee na hawak sa usapin ng flood control project. Tatalakin aling maayos at maorganisa ang Blue Ribbon. Okay. So, yun na yun guys. So, that means merong posibleng kaso na isasampa kay Mike Defensor at sa Maleta Boys sa ginawa nilang Blue Ribbon na unauthorized
At pwede silang kasuhan dahil diyan. Kasi nga hindi sila senador eh. Paano nila sila gagawa eh? Wala namang ni isang senador. At walang staff ni isa doon sa event na yon. Okay, so magiging inhibit si si Erwin Tulfo kasi nga nasama daw siya sa isang human trafficking doon sa Senado, which I believe hindi napakalabo naman. At si Kiko Pangilinan ang magiging kumbaga chairman na doon sa subcommittee ng Blue Ribbon Committee para sa flood control. Alright, so yun na po. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment sa comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.